The couple also asked, English, inutusan ng mag-asawa yung tambourine dancers. Sabi nila sa tambourine dancers, darating ang ating mga daily bread. So I want all those daily breads be distributed. All of it. Okay? So they went on a 2-day trip, very happy, enjoying their time together. So when they returned, so they were so happy, more pasalubong. Kasi Pilipino na si Pastor Alan at si Ate Debbie, no? So they brought pasalubong. But the first thing they noticed, yung taas, madumi. So the first thing they noticed, outside of the church there, it's very unclean. And then when they went down, they see all the daily breads tucked in the boxes. Not one distributed. And then when they see the sanctuary, when they look at the sanctuary, one aircon is on, one guitar is lying on the floor, all the chairs are not in order, etc., etc. So what happened? So tinawag lahat. Hey, binigyan ko kayo ng instructions. I gave you the instructions. What happened? So nagsalita naman yung dancers, kung nakatuwiran sila. And this is how they respond. Sabi ng tambourine dancers, Pastor Mami, we understand that we have to distribute the daily breads. Pero kanino namin i-distribute? Sa greenhouse ba? Sa lake storm ba? Hindi namin alam kung saan namin i-distribute. Kaya nandiyan lang yan. Sabi naman nung sinabi ko, yung mga group, yung what's the other group, yung maglilinis sa taas. Sabi nila, Pastor, Mami Debbie, we know we have to clean the outside of the church. But we were discussing and debating for the last 3 days when you were away. Ano bang gagamitin namin? Walis tingting, walis tambo, mapa, timbaba. Hindi namin alam kung anong gagamitin namin. So until we arrived, we still haven't cleaned it. Sabi naman ng praise and worship, at aming kamot ng ulo, yes, Pastor. Yes, Mommy. We understood that you want the sanctuary to be clean. But we were discussing, who will clean the floor? The girls? And who will clean the stage? The drummer? We just don't understand. We were not able to decide. English pa rin, ano po? Ano naiisip niyo? What are you thinking with that illustration? Matitigas ang ulo? Hindi ba naintindihan? I don't think so. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, as we ponder on your words, Lord, I pray that you will silence our hearts and our thoughts. Lord, there are so many things na gumugulo sa aming isipan ngayon, yung mga gagawin pa namin later on, yung mga sampan mamaya, yung magpapahinga. But this time, Lord, I pray, bigyan niyo kami ng kapayapaan, i-empty niyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan para kayo po ang magpupunin ito ngayon. And I pray, Lord, by the power of your Holy Spirit, i-break mo po ang aming mga puso ngayon. That all of us who came here are will be willing to listen to you and listen to you very carefully. Lord, gamitin mo po ang ating mga labi, ang lalim po, ang lalim kasi dito, puro, dalisay, at katotohanan ng mga salita. Upang ito ay tunay na pagkulimot at mapusok sa amin. Lord, we pray that this sanctuary will be covered by the blood of our Lord upang ang espiritu ng kalaban ay wala siyang magagawa ng ating mga amin. Kailangan namin ito sa pangalan namin ng Jesus. Ang salita ng Diyos ay maliwanag na maliwanag. Dito po, totoo, may mga bahagi sa salita ng Diyos na kung hindi tayo mag-aaral at hindi natin iintindihin, ay hindi natin gaano mauunawaan. Pero napakaraming salita sa Biblia. Even a child
everyone could understand. There's so many things in the Bible that everybody could understand. But the problem is, ang problema, nagbibigay tayo ng maraming dahilan para hindi natin masunod ito. Just like what the illustration tells us, linisin ang taas. Magtatalunan pa ba kung walis tingting, kung walis tambo? Would that be the issue? Hindi. Ang issue, linisin. Kung paano, it's up to you. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, magbigay. Sabi na kanina ni Pastor Joe, ang dami natin sinasabing dahilan. Even to the point, hindi na natin masunod. Even to the point, hindi na natin sunod. Hindi natin magawa. Hindi tayo makatahima. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan po akong buksan sa Filipos chapter 3, 1 to 11. Philippians chapter 3, 1 to 11. Magpasensya na po sa mga bisita ngayon dahil anniversary naman, so I will give myself the liberty to speak to you for about 3 hours. 30 to 40 minutes. Philippians chapter 3 verses 1 to 11. Ang tunay na pagiging tuwid. Sa wakas, mga kapatid, mag-alala kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at ito naman sa ikabubuti ninyo. Mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, mahihilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Alalahanin niyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tulig sapagkat hindi tayo naghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus na ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip niyo naman na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ika-8 araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matulid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang, ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay ng muli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako'y muling bubuhayin. Ulit, Panginoon, sa pagbasa ng Kanyang banal na salita. Totoo ba na dakila ang ating Panginoong Diyos? Sige po isang mag-amen. So, let's allow the Holy Spirit to minister to us. Kaya na talaga ang banal na Espiritu. And I don't care who you are there, seated at your chair. Sa Tagalog, wala akong pakialam. Sino man kayo na kaupo dyan, we are all having our personal issues with God. Sino ka man po, meron kayong personal issues sa ating Panginoon. Maybe those issues are public, alam ng ibang tao, pero duda ko doon. Marahil karamihan sa mga issues natin ay tago. Ayaw natin ipakita sa tao. Pero tandaan natin, our God is a great God. Amen. Kailangan ma-i-attach natin yan. Maranasan natin yan.
maramdaman natin talaga yung lagi natin sinasabi na ang Diyos natin ay isang dakilang Diyos. Mga kapatid, ako yung pastor, matagal na, almost 30 years. 50 na po ako, I'm 50 years old. Excuse me, almost 30 years na po ako. At sa loob ng 30 taon na yun, ay napakaraming karanasan sa iba't ibang mga tao na kung titigan natin, nakangiti, they keep on smiling, they keep on jumping for the Lord, they keep on singing for God, they invite people so that they want the church or the sanctuary to be filled with people. Pero pag isa na lang sila, pag wala na silang kasama, pag wala na nakakakita, doon na natin makikita yung sarili ng tao. Si Pablo, sa binasa natin, sabi niya, kung ang pag-uusapan ay pagkakakilala sa Panginoon Diyos at pagkaranas ng kanyang kadakilaan, walang tatalo kay Pablo. Ceremonially, by grace or by law, walang tatalo kay Pablo. No one can beat Paul. Sabi ni Pablo, ang pag-uusapan, pagiging Hebreo, pagiging Hudyo, tinuli siya after 8 days. Kung ang pag-uusapan, yung pagiging zelo sa paglilingkod sa Panginoon, anong sabi niya? Handa siya at talaga namang pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, kung ang pag-uusapan ay pagsunod sa batas, wala nang maipipinta sa kanya. Naranasan niya ang lahat, paghihirap, katagumpayan, lahat naranasan niya. Dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Pero alam niyo, isang bagay na nakapaghipo sa aking damdamin ay yung sinabi pa ni Pablo, mas gusto niya pang makilala si Kristo. Ayun, pinag-aaralan ko ito, nung binabasa ko ito, talagang I was so emotional. Ha? Parang ganun po ba sa atin? Ha? Lahat naranasan niya na kadakilaan ng Panginoon, still, His desire is to know the greatness of this Jesus. Tayo, lagi kong sinasabi, mga dumanong pa ng seminar, who is Christ to you? Sino si Kristo sa inyo? Lord, Savior, God. Sino si Kristo sa inyo? Lord, Savior, God. Doon sa likod, sino si Kristo sa inyo? Lord. Hanggang doon na lang ba tayo? That's the problem. Hanggang doon na lang. And we don't want to step up. We don't want to grow. We don't want to mature. Ayaw natin. Kasi ang gusto natin, Lord, God, four things God wants us to know this morning as we celebrate His 20th anniversary sa simbahan. First, we could truly appreciate the greatness of God in our lives. Talagang mas makaranasan natin ang ating Panginoon sa Kristo kung babalik tayo sa isang katotohanan, tayo ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa kanyang wangis. Tandaan po ninyo, walang pangit na nilikha. Amen? Amen. So, nakakadalo. Sensya na pa kayo, nauulit-ulit ko yung illustration. Naniniwala ba kayo na walang pangit sa atin? Do you believe that God created all of us beautiful and handsome? Amen? Amen. O kahit makisalat ng ilong, kahit pango, nakay na pa rin. Ano po, kahit maliit ang isang paa at kung lumakad, kaganon-ganon. Ma-appreciate pa rin na nilikha kayo ng Panginoon as beautiful and handsome and as good and as holy. Di po ba? The problem is, dumating yung kalaban ng ating Panginoon sa taas. Mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita natin, pagkaintindihin natin mabuti ito, itong kalaban ng ating Panginoon, wala siyang ibubulong sa inyo sa ikabubuti ninyo. He will never tell you
sasabihin sa inyo ng kalaban at ibubulong niya, Brad. Gusto na, nanginginig pa yung kumakati pa yung tenga natin. Kapag naririnig natin yung kalaban, Brad, win mo yan, okay lang yan. Until to the point na masira yung image ng Panginoon sa buhay. Na po. I don't have to apologize. Ano ang kaibahan ng superhero ng Amerika at ng Pilipinas? Sa mga seminar, huwag po kayo sumagot. Ano ang kaibahan ng superhero ng mga Amerikano at mga Pilipino? American superheroes are like this. Hulaan po ninyo. Hulaan po ninyo ha. I said, hulaan nyo. Magsalita kayo. Superman. Wow, very good. I want Pastor Alan to guess this one. I said, Pastor Alan, this Pastor Alan. Right? Sa babae, meron silang babaeng superhero. Good job. Wonder Woman. Yeah. Superhero ng Pilipino. Captain Marvel. You're so good at that. Anong kaibahan ng dalawang yun? Wala nang makasagot, ano? Kasi may hindi sa Darna at saka Superman. Ito ang kaibahan nila, which I really discovered. Ang superhero ng mga Amerikano, nasa kanila na yung power nila. It's in their physical bodies. It's within them. Kahit anong mangyari, ubarin lang yung kahit hindi nga ubarin yung damit, lilipad si Superman. Right? Kahit hindi si Spider-Man, magano'n lang siya, lalabas at lalabas yun. Pero mga Pilipino, may batong isusubo, may buhating barbel, paano kung wala yung barbel? Paano pag wala yung bato? That's our problem. Mga kapatid, we are created in the image of God. Anong ibig sabihin mo? The greatness of God is already in us. Amen. Huwag tayo maging Darna. Huwag tayo maging Captain Barbell. God is in you. God is in us nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Pero kung hindi nyo pa kinikilala si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, mananatili kayong Darna, mananatili kayong Captain Barbell, lumindol, mawala ang bato, sorry na lang kayo, dumaan yung mga magnanakaw, yung mga magbabakal, kung bakit pero, kung alam niyo, ating nilagay si Kristo sa buhay mo. Sabi nga sa Kapampangan, huwag na naman ako po ay Kapampangan at Nueva Ecija. Kahit anong dumating na pagsubok, kahit anong problema, if God is in us, if you make Jesus the Lord of your life, kahit anong ibulong, ano po? Ang sabi pa ni Pablo, titignan natin mabuti doon sa sinabi sa verse 10. He mentioned 4 things invested in chapter 10. Second, we are resurrected in His power. Ulitin ko po. Una, para maranasan natin mabuti yung greatness, kadakilaan, kabutihan, katapatan ng ating Panginoon sa buhay natin. Una, ibalik natin yung katotohanan ng nilikha ako, nakawangis ang Panginoon. He is in me. He is within me. Kasi tinanggap ko na siya. So mga hindi mo tumatanggap, you need to accept Jesus as your Savior, as your Lord, to experience greatness. Pangalawa, we are resurrected in His power. Patanong ko nga po pala kayo, pasensya na po kayo, I'm just curious, ano po, patanong ko lang kayo, okay, may hiyang sumagot. Sino na po ba dito nakakita na nahati ang Manila Bay? Meron po ba? You call this Tagaytay River?
How do you call this river, Pastor? Ojing. Ojing. Has anyone here ever seen Ojing River parted into two? Nahati siya. No one? Huh? Talaga? Teka, question yan ha. Sino dito ang nakakain sa dalawang tinapay pero nung ipinalangin ni Pastor Alan, naging 5,000 bread? Sino nakakain nun dito? Wala pa rin. No one? No one? Why am I saying this? Brothers and sisters, the greatest miracle that ever happened in this world is not the parting of the Red Sea. No. It's not the feeding of the 5,000 with 2 fishes of fish and 5 loaves of bread. No. The greatest miracle that ever happened on earth is not the yung binuhay yung patay. Binuhay yung mga patay. Hindi po yun. The greatest miracle that ever happened in this world is when God resurrected Jesus from the dead. Amen? Why? Nasa ba yung libingan ni Buddha? Nandun ba siya? Yes. Kung hindi inalis yung buto niya, at kung alam nila kung nasaan yun, nandun siya. Saan tinibigin si Muhammad? Saan tinibigin itong mga great people na to? Great people na to. Pero go to Israel and look for the body of Jesus. Can you find it? No. Why? Because angel said, why look the living from the dead? The greatest miracle is when God put life into the body of Jesus. And the greatest miracle that could ever happen to you is when you realize you are living in death. Nabubuhay kayo pero patay kayo sa kasalanan. And then you will patay kayo sa kasalanan. Patay kayo sa kasalanan. Let me put it this way. Kung inaakala ninyo na ang pamumuhay ninyo ay masaya, matagumpay, etc. To power your minds, you know you are living in lies. Masaya ako! Nagtagumpay ako! Pero maya-maya, gusto mo na magkakamatay. Ano yun? There was this chief executive officer by the name of Russell. In a month, sa isang buwan, mag-resign na siya